Like ko, parang medyo matigas, may resistance. Sinubukan niya, ayun na, dinala na sa office. Ayaw kong magpahalik sa kanya, pwede to. Hi! I think ang last favorites ko, November pa. So, ang tagal-tagal na. It's now February. So, yeah, this will be a monthly favorites video. Here are the products na I've been loving lately. I'm proud to share sa inyo. Let's begin with my favorite Dio. Underarm Whitening Solution plus Deodorant Antiperspirant. Ako, ang problema ko lang naman kasi, diba, sinabi ko na sa inyo dati, yung Baskil. Naiinis ako kasi limited lang yung mga colors na pwede kong suotin, especially on a hot day. Parang kadalasan naman hot day dito sa Pilipinas. Lately lang, dito lang January, February lang, medyo malamig-lamig, diba? Kahit malamig talaga, kahit nasa loob ako ng aircon, nagbabasa talaga yung kilikili ko. So, this was sent to me. Hi, Mafi! Sabi niya, try mo to kasi ito din daw yung ginagamit niya kasi yun nga din daw ang problema niya. Medyo hesitant akong gamitin siya nung una kasi nga, sabi ko parang ang trabaho naman kasi kailangan ko pa ng cotton, tapos saka ko siya ipapahid sa kilikili, ganyan. Gusto ko yung mabilisan, kung hindi siya spray or roll-on, sana ganun lang. But when I tried it, alam niyo nung unang pahid ko sa kanya, sabi ko, tapos nang ibababa ko, ano to, parang nagka-crack. So, parang nung una pa lang, sabi ko, oy, okay to ah. Pagbaba ko pa lang ng like ko, parang medyo matigas, may resistance. Ever since, nagustuhan ko talaga siya kasi ang dami ko nang nasubukan. Kahit yung J. Thomas Solutions, hindi siya naging effective sa akin. Sayang nga kasi I only used that siguro mga 4 times. Tapos sabi ko, parang wala naman siyang effect. Tapos nainis lang ako kasi nag-iiwan siya ng something doon sa kilikili ko. Mamaya mag-cause pa siya ng pag-darken ng kilikili, diba? This one is all natural. Contains calamansi extract, 3% alum, and vitamin C, licorice. This is available at RMK shop online. Ilalagay ko na lang yung link down below if you're interested, if you wanna try it. I recommend this, lalo na sa mga ang problema talaga is sobrang magpawis yung kilikili mo. I recommend this. This is only 150 pesos, kaya ang mura lang niya. Another favorite, also from RMK online shop. This one naman, this is a rejuvenating toner. Magpipil yung skin mo if you use this. So, I only use this dun sa mga areas na meron akong blemish, meron akong pimple marks. So, ito yung excited ako i-share sa inyo kasi gustong-gusto ko to, this one. Pero hindi ko siya ginagamitan ng bulak. Ang ginagamit ko sa kanya, cotton buds. Ilalagay mo lang siya dun sa area. Like for me, ginamit ko siya before na may cotton. Kung mababalikan niyo yung video ko, yung review ko ng Sansan HD Foundation, lalagay ko yung link below if you wanna check it out. Nagbabalat yung ilong ko nun. Dito lang sa gilid. Ang ginamit ko nun, bulak. Kaya medyo kalat yung pagbabalat, yung pagpipil. Na-realize ko, sabi ko, gamitin ko kaya cotton buds para yung area lang na kailangan ko, yun lang yung magpipil. Tsaka konti-konti, nakokontrol ko yung amount. Dinadab ko lang siya, kunwari, I have pimple mark. So right now, wala akong makita kasi naka-concealer ako. Here, ayan, meron ako ditong blemish. Lalagyan ko lang yung cotton buds ng konti, tapos idadab ko lang dun sa area. Ang bilis talaga matuyo ng pimple ko, and ang bilis din matanggal ng scar. So, this one is also one of my favorites lately. This is Tiny Buds Rice Baby Powder. Go-to powder ko ay baby powder. I don't know. Mas kampante ako talaga lagi kapag ka-baby powder yung ginagamit ko. Since ayokong gumagamit ng sponge, and alam niyo yun, nasabi ko na rin dati. Kahit hands ko na lang, as long as malinis yung kamay ko, okay na. Gaganyan ko lang, tapos i-pat ko lang sa skin ko yung pulbo. And then, I'm good to go. Ang difference naman ito with the usual baby powder na ginagamit ko, this one is rice baby powder. It repels water which allows sweat to evaporate naturally. Kung yung face nyo sobrang magpawis like mine, parang siyang yung consistency niya kapag nilagay mo siya sa face, starchy. Parang siyang cornstarch. Nilalagay sa bungang araw, pero hindi siya recommended kasi talaga. Parang almost the same ng consistency ng fisan, pero mas finer. So, I've been loving it. If pawisin ang face nyo, this is also one of my recommendations. This one was given to me by Ray. Hi, Ray! From Scatterbrainsurers. Ilalagay ko yung vlog niya. She's a blogger. This one is good for
oily skin daw. Since I love baby powder. Sabi niya, this is available sa mga department stores na merong mga baby products na binebenta. Maybelline Clear Smooth Aqua Gel Foundation. Alam niyo kung na-discover ko lang to dati pa, siguro dito ako magsisimula. Hindi na ako magka-cake foundation dati. Baka ito na lang ginagamit ko. Para lang siyang tubig. It's very light. Sobrang lightweight niya sa skin na parang wala ka lang talagang nilagay. Parang ka lang nagpahid ng tubig. Yun nga lang, kailangan flawless looking ang face mo. Kailangan wala kang masyado itatago. Kasi kapag marami kang blemishes, this is not good. But it's okay kasi nga, lately, I've been loving my Sansan HD Concealer. May impress ka talaga kasi sobrang mura lang nito. So, 105. Wala kang talo. Talaga. Nakakagulat nga yung price na eh. At saka yung performance niya, sobrang lamig lately and hindi talaga may iwasan na hindi mag-chap yung lips mo or hindi mag-dry. Susugat siya. Yung minsan pag salita ko pa lang, maghihikab ako sa umaga, mapupunit na yung lips ko. Hindi lang akong may paborito nito. Yung asawa ko, dinadalangan niya to minsan sa office eh. Una, hesitant siya. Ayaw niyang subukan. Pero nung pinaamoy ko sa kanya, nung sinubukan niya, ayun na, dinala na sa office. I love yung smell, nakaka-relax. It's peppermint. Kasi napansin ko sa kanya, ang ginagamit niya, sabi niya, binabasa lang daw niya ng laway yung lips niya. Eh, the more na binabasa mo ng laway, mas lalo yun matutuyo. Kaya much better if you use yung mga ganitong balms. Matagal yung pag-stay niya sa lips mo. Siyempre, pag nilagyan mo ng laway yung lips mo, di mas lalo siyang mag-evaporate, lalo siyang matutuyo. Second Love Eyebrow Compact. And I got yung number 2, yung medium. Meron siyang gel, light brown, and then this darker. I'm not a fan of this gel. I think this one is good para sa mga maano yung kilay, yung hair, yung medyo makapal. Kung meron kayong lalagyan ng gel. Pero since my kilay is sparse, I skipped on this one. Start with my eyebrow pencil and then I use etong lighter brown, lalagay ko dyan dito, tapos yung darker dun sa dulo. Terno arch. The reason why I've been loving this one, meron akong option kasi meron siyang darker, meron siyang lighter. Kasi I have the e.l.f. one. Gusto ko rin yung e.l.f. Yun nga lang kasi mas okay sa akin. Merong darker, may lighter. This is available at Fashion de Amor. Yun yung Instagram. I will be putting the link below. First time ko nga lang din marinig tong brand na to. I think this one is from California, USA. So, and it's cruelty-free. I don't know what that means, but it sounds good. Hindi na ako masyadong gumagamit ng powder for my blush on. I don't know. Mas gusto ko to kasi mas matagal siya. This one is the L'Oreal Magic Smooth Soufflé Cherubic. Sobrang tipid nitong gamitin. Kaya nga, sulit. This one is 300 pesos at Pretty Messy Shop. Lalagay ko yung link below. Itong gusto ko to kasi pang matagalan siya. Seriously, pang matagalan na as in pang buong araw. Kasi pag in-apply mo siya sa umaga, it will stay on your face the whole day. Kahit pawising kaya. Alam niyo naman, ako din, sobrang oily ng skin ko. Parang siyang na-absorb ng skin ko eh. So, kahit na pagpawisan ako, nandun pa rin siya. Sobrang smooth. It's like, parang nga siyang parang velvety, parang powder. Although medyo pricey siya for a blush on. 300 pesos pero panalo pa rin siya kasi ang tagal mong magagamit. Ito pa lang nababawas ko dyan, yung nasa takip. Nakakatuwa kasi konti lang, little goes a long way. e.l.f. HD Blush in Headliner. Almost the same siya nung Magic Soufflé ng L'Oreal. Pero this one is more of a liquid type. Ayan siya. Ang dami masyado. Yun nga lang ang hindi ako fan doon. Hindi ko type yung pump niya kasi parang ang hirap niyang, or I have to shake it. I don't know. The Wet n Wild. Ano nga tong name nito? Lagi ko nakakalimutan. I call this matte lipsticks kasi they are matte. Color na meron ako, this is Bare It All. This is the lipstick that I used doon sa video ko ng top 13 beauty favorites. Get lots of compliments pag ito yung ginagamit ko. Lagi napapansin sa vlogs ko. Lagi tinatanong anong gamit ko ng lipstick. Bagay daw yung nude sa akin. So, tsaka hindi ako mamumroblema sa kanya na kung minsan may nagbe-bleed, diba? Kasi it's nude. The Sansan HD lipstick. This is only 108 pesos pero magugulat kayo sa kanyang quality. Ayan, especially if you love pink lipsticks.
Ang ganda nito. Only downside is yung smell. Pero okay lang. Amoy coconuts. Pero ayaw kasi ng asawa ko yung smell eh. Kaya ayaw kong magpahalik sa kanya. Pwede to. My last favorites for February is this Fashion 21 Pink Obsession. This is baby chick. I like it kasi it's more of mas mukha siyang natural. This is 178 if I'm not mistaken. Alam ko 178 pesos lang siya. It's not drying. It's actually moisturizing sa aking lips. Kaya nga, alam niya, isa lang binili ko nito kasi nag-aalangan pa ako. Sabi ko Fashion 21, parang tingnan natin, try natin yung lipstick nila, baka okay naman. So, ayun, natuwa naman ako. That's it for my February favorites. Thank you for watching. Don't forget to give me a thumbs up if you like to see another favorites video next month. Thank you for watching. See you again next time. Bye! Don't forget to comment down below if you have questions. Yeah, and check the info box para sa mga link. If I do have links, ilalagay ko dun. Bye!